Bismillah, bismillah. 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 Nawala. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Tay. Bismillah. Nawala. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamdu fil ula wal akhirah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Sa aking mga kapatid, mga sisters, mga magulang, binabati ko po kayo ng assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway tayo ay nasa matiwasay na kalagayan, patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa relihiyong Islam, dagdagang panawan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kaalaman sa relihiyong Islam, at naway gawin niya itong pagtitipon natin na mubarak. Lagyan niya ng biyaya, pagpapala, na maging kapaki-pakinabang, kapulutan natin ng aral yung mga katuruan na ating pinag-aaralan, naririnig sa ating mga ulama. Amin ya Rabb. Mga sisters, mga magulang, hiningi sa akin ni Sheikh Muslimin Amiril, ang ating butihing Sheikh Gurun, kagalang-galang na alim, na ang magiging paksa ko sa inyo kapag ako ay nagbibigay sa inyo ng oras dito sa lugar ninyo. Mashallah, ito yung first time na makadalo, no? Makapunta sa lugar na inyo na ito, mubarak, alhamdulillah, ay ang patungkol sa akida. Opo, patungkol sa akida. So, yung akida po, no, tinatranslate natin sa Tagalog na doktrina, paniniwala, pananampalataya. No, kung ano yung pinaniniwalaan mo. It's belief. No, belief. No, yung paniniwala. Okay? So, ito ay napakahalagang paksa, mga magulang. No, napakahalagang topic na dapat nating tinatalakay, hindi nawawala. Alam nyo kung gaano kahalaga ang akida, paniniwala. Siguro narinig na sa ating mga guro, lalo na si Sheikh Muslimin. No? Isa sa kahalagahan ng pag-aaral ng akida, no? Ahamiyatu ta'allumil akida. Ano yung kahalagahan, no? Ano yung kahalagahan ng pag-aaral, pagtatalakay sa akida? No, gaano kahalaga? Bakit natin dapat pag-aralan? No? Alam nyo ba, una, logical reason lamang, o di kaya rason, makatwirang rason, sa panahon natin ngayon, lalo na dito sa Pilipinas, no? Laganap o lumitaw ang iba't ibang grupo
mga lihis, mga ligaw na grupo na nagdadalan, nangangaral ng mga lihis na doktrina na taliwas sa Quran at Sunnah at mga bid'ang gawain. Noon, lumitaw na sila, pero ngayon mas, subhanallah, dumami sila. At hindi lang yun, pati sa social media, sila ay nagpapalaganap. Kasi itong mga taong ito, kanilang pinaniniwalaan na sila din ay nasa katotohanan. Samantala kung ating kikilatasin, pag-aaralan ng kanilang akida o di kaya paniniwala, doktrina, mga bid'a, mapagtatanto natin na ang kanilang mga katuruang ipinapangaral ay lihis, ligaw na wala sa Quran at Sunnah. Hindi akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kasi tinatawag tayong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di ba, itong mga terminolohiya, paunti-unti nating tatalakayin sa inyo. So, ngayon, itong mga grupong ito, mga lihis na mga grupo, mga tao, mga ilang pa sa kanila ay nakikilalang mga ulama, nakapag-aral, pero lihis ang kanyang manhaj, no? Lihis ang kanyang pamamaraan, methodology, at ang kanyang doktrina, yung pinapangaral niya. So, bakit natin dapat pag-aralan? Para maging aware tayo. Itong una, para maging aware tayo sa laban sa mga lihis, ligaw na doktrina at lihis, mga bid'ang gawain. Pinag-aaralan natin ng akida para maging matuwid ang ating akida. Para maging matuwid at tamang ang ating akida, paniniwala. Yung paniniwalang iniwan sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasi tayo mga Muslim, alam natin na ang main source lamang natin ay dapat Quran at Sunnah. Tama po? Quran at Sunnah ang source lamang natin. Itong mga ligaw, mga lihis na grupo, bakit sila nawala na lihis sa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dahil yung ilang doktrinang pinagtatalunan natin, o di kaya yung doktrina na doon tayo nagkakaiba-iba, o di kaya yung mga gawain nila, mga ilang pagsamba, ay hindi na ibatay sa Quran at Sunnah. Kaya hinatulan ng ating mga ulama na sila ay mga lihis na grupo, mga ligaw na grupo na nagdadala ng lihis, ligaw na doktrina, mga bid'ang gawain. Kaya tayong Ahlus Sunnah wal Jamaah, pinag-iitingan natin na papag-aralan ang tama at tunay na akida mula sa mga mapagkakatiwalaang mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sa kanila natin kukunin ang kaalaman. Alhamdulillah. Na binabatay nila ang anupamang katuruan, lalo na sa akida, ay ang Quran at Sunnah. Idagdag pa natin ang napagkaisahan, ijma' ng mga salafus salih. Sila yung mga sahaba, mga tabi'in at mga tabi'in na higit na nakakaunawa, nakakabatid, nakakaalam sa Quran at Sunnah ng Rasulullah. Dahil sila ay mga kasamahan. Inabutan nila ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So yan ang dahilan mga magulang, mga sisters. Ngayon kasi meron lang akong ilang gagamutin na mindset ng ilan, karamihan, na minsan nagkakamali, o di kaya yung pag-unawa niya, no, na minsan sa sinasabi, itigil na natin yung pagtuturo, pangangaral ng akida. O di kaya, wag na natin isali yung mga lihis na grupo. Nagkakawatak-watak lamang tayo. Ito yung pangangatwiran niya. At sasabihin ko sa inyo, maling pananaw ito sa ilang kadahilan ng pangrelihiyon. Mamaya tatala. O di kaya nagkakagulo lamang tayo. Bakit kayo nagbabangayan? Bakit kayo nagtatalakayan sa Facebook? Naguguluhan lamang kayo, nalilito lamang kami. Tama ba itong pangangatwiran? Alam nyo, maninlang na pangangatwiran ito, mga sisters. Hindi tama ito. Itong mga nagsasabi ng ganito,
Emosyon yung pinapairal. Yun ang una. Emosyon. Imbis na solusyonan ng kaalaman, emosyon ang pinapairal. Pangalawang dahilan, noong una, 1960s, 1970s, maaaring walang pagbabangayan. Dahil walang social media. Tama? Walang social media. Pangalawa, yung ilang ulama na maaaring nakapag-aral sa Azhar, na halimbawa nasa panig na ang kanyang akida Ash'ariyah, hindi niya inilalantad. Nirerespeto niya na yung akida natin dito ay Ahlus Sunnah wal Jama'ah. So walang pangyayari. Yung mga elders na mga ulama dati na maring akida Ash'ariyah, hindi niya pinapublic. Nirerespeto niya yung umiiral na nakakarami na akida ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Pero ngayong panahon kasi, social media, subhanallah. Tapos yung mga ulama nila, agresibo masyado. Kasi mga kabataan agresibo masyado. So, pinapalaganap nila, nangangaral sila ng mga bid'ah, pagmamaulid, subhanallah. Pagdiriwang sa Laylatul Isra wal Mi'raj, yung mga doktrina, no? Yung mga naririnig yung mga lihis na doktrina, mga akida ng Ash'ariyah, o di kaya mga Shia, subhanallah. So, nagpapalaganap sila. So, through social media, napakadaling pumasok ng mga ideolohiya. So, kapag tayong mga Ahlus Sunnah wal Jama'ah, hindi natin sinasagot, hindi natin inihahayag ang tunay na akida, at hindi natin sinasagot itong mga lihis, mga ligaw nilang doktrina at mga bid'ang gawain, kawawa yung mga kapatid nating mga Muslim. Maliligaw sila. Paniniwalaan nila yung mga pinaniniwalaan nila. Dahil walang mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah na sumasagot laban sa kanila. Hindi po ba? Walang nagbibigay ng awareness laban sa kanila. So, normal, automatic na yung mga awam na kakaunti ang kaalaman, paniniwalaan nila. Dahil yung kung ano yung nababasa nila, ay yun ay tama. O di kaya minsan gumagamit pa sila ng mga dalil mula sa Quran at Sunnah. So baka subhanallah, sabi na, makatotohanan ito. Eh yung pala ay panlilin lang. Ginagamit ang dalil sa ibang lugar niya. Yan ang pangalawang dahilan. Sabi ni Ali radhiyallahu anhu, "Law sakata ahlul haqq 'anil batil, la dhanna ahlul batil annahum 'ala haqq." Allahu Akbar. Kung tatahimik lamang ang mga taong nasa katotohanan, tayo mga Ahlus Sunnah wal Jama'ah, kung mananahimik sila, hindi nila tinatalakay ang akida, hindi nila pinapalaganap ang tunay at tamang akida, matuwid na akida, hindi nila sinasagot ang mga bulaang akida, sasamantalahin ng mga taong nasa kabaluktutan, kamalian, ang pagpapalaganap ng kanilang akida. At, subhanallah, hahayaan natin maliligaw yung mga kapatiran natin. Ito ba ang relihiyong Islam? Ito ba ang relihiyong Islam? Obligasyon nating mga ulama, yung mga ulama, obligasyon nila na ipagtanggol ang Quran at Sunnah laban sa mga maling doktrina, mga ligaw na doktrina inihahalo sa Islam, sumisira sa Islam. Itong turo sa atin ng Rasulullah, habilin sa atin ng Rasulullah. Panghawakan niyo ang Quran at Sunnah para hindi kayo maligaw. At iwasan niyo ang mga bid'ang mga doktrina, mga bid'ang gawain para hindi kayo maligaw. So huwag natin paniwalaan yung ilan na sinasabi, magrespetuhan na lang tayo. Hayaan nyo na sila magpalaganap. Napakalaking mali yun. Sige, hayaan na sila magpalaganap. Irespeto natin kung ano yung dinadala nila, pinapangalan nila. Pero huwag nyo kaming patahimikin. Kasi obligasyon namin, obligasyon ng mga ulama na ipagtanggol ang Islam upang mapangalagaan ang Islam, mapangalagaan ang Quran, mapangalagaan ang Sunnah, mapangalagaan kayong mga kapatid natin mga Muslim laban sa mga maling doktrina
at mga bid'ang mga gawain para mapangalaga ng akida at hindi tayo nakakagawa ng bid'ah. At alam nyo kung gaano kapanganib ang bid'ah na lagi natin naririnig. Kullu bid'atin dalala. Lahat ng bid'ah ay kaligawan. Lahat ng kaligawan sa impyernong apoy. So gumagawa tayo ng pagsambang bid'ah, subhanallah, akala natin ginagantimpalaan tayo ni Allah, yung pala, subhanallah, apoy sa impyernong apoy ang nag-aantay sa atin. So pagmamalasakit ng ating mga ulama na itinutuwid, itinatama ang ating akida at ipinapangaral ang matuwid na katuruan na ayon sa Quran at Sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat na dahilan, mga magulang, mga sisters, kung bakit natin pag-aralan ng akida o di kaya binabanggit natin yung mga ligaw na doktrina, mga lihis na doktrina, mga bid'ang mga doktrina at mga gawain. Dahil kung hindi mo pag-aaralan ang tamang akida, hindi mo namamalayan na napapaniwalaan mo na pala ang kanilang mga doktrina. At nagkakaroon ka ng kalituhan. Itong mga nagsasabing emosyon ang kanilang pinapairal, nalito na kami sa inyong mga ulama. Ang sagot ko sa kanila, bakit ka nagkakaroon ng kalituhan? Dahil hindi mo pinag-aaralan ng iyong akida. Iyon ang totoo. Kasi yung mga tao na yan, hindi sila titigil. Patigilin mo sila, hindi sila titigil. So alangan, hayaan natin sila. Sila ang nagdadahilan ng pagkalituhan. Kung nananahimik lamang sila, na hindi nila pinapangaral yung kanilang mga ligaw na doktrina, ay di walang gulo. Quran at Sunnah lamang. Wala tayong karapatang patigilin sila, mga tao din sila. Pinaniniwala na sila ay nasa katotohanan. So, silang nagdadahilan ng kalituhan, confused. So, bilang tayo mga Ahlus Sunnah wal Jamaa, pinapalaganap natin, dapat natin tinatalakay ang akida tungkol sa paniniwala para lubos niyong maunawaan. At sinasagot natin yung mga ligaw na doktrina, nagbibigay tayo ng awareness para maging maingat kayo hinggil sa mga bida na ito, mga ligaw na doktrina. So tayo magpasalamat. Huwag tayong, subhanallah, yung maging mindset natin, ayaw ko yung akida dahil pag-aatakihin na naman niya. Anong aatakihin na naman niya? Sinasabi lang naman natin ang katotohanan. Sa panahon ng mga sahaba, tabi'in at tabi'in. Sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walang lumitaw na mga lihis na grupo, mga tao, dahil nasa piling nila ang na Rasulullah. Siyempre, yung mga Muslim, mga sahaba, walang nag-i-exist na maling doktrina. Nasa kanilang piling nasa kanilang Rasulullah. Agarang nililina, bumababa ang mga ayat at ini-interpret, pinapaliwanag ng Rasulullah, akida man ito o kaya mga batas. Pagkaraan ng Rasulullah ng pumanaw, pumalit si Abu Bakar. Wala pang fitnang lumitaw. Sa panahon ni Umar, radiyallahu anhu, at ito'y propesya ng Rasulullah, nang tanungin si Abu Hudhaifa, kailan lilitaw ang mga fitna? Tinanong siya ni Umar, sabi ni Abu Hudhaifa na siya ang sahibus sir, yung nakakaalam sa mga sekreto ng Rasulullah, masyadong malapit sa Rasulullah. Sabi niya, kapag nabubuksan yung pinto, sabi ni Umar, paano mabubuksan yung pinto? Magigiba? Masisira ba? Sabi niya, yes, masisira. Sabi niya, hindi na ba may maaayos o babalik yung pinto? Sabi niya, hindi na. Kapag nabuksan na, ay doon na magumpis yung fitna. Ito yung pagsubok ni Allah sa atin, na talagang lilitaw yung mga fitna. Marami pang mga proof from hadith. Sabi ni Abu Hudhaifa, ang tinutukoy doon sa pinto ay si Umar, yung pagpaslang sa kanya. Nung nasyahid si Umar at naging khalifa si Uthman, at sa mga huling bahagi ng panahon ng khalifa na si Uthman bin Affan, dito na nag-umpisa yung fitna. Siguro mayroon kayong background hinggil dito. No? So ang tinutukoy ko, noong lumitaw itong mga ligaw at mga lihis na grupo, no? Mga Khawarij, mga Shia, Murji'a, Qadariyya, lumitaw ito. Sa mga huling panahon ng mga sahaba at sa mga tabi'in, kibaru tabi'in,
mga malalaking mga tabi'in. Mga tabi'in, yung mga sumunod sa mga sahaba. Yun ang ibig po sabihin po ng tabi'in. Sahaba, no, sila yung mga sahaba, mga kasamahan, companion ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga tabi'in sumunod sa mga sahaba. Hindi nila naabutan ng Rasulullah, no? Hindi nila nakita. Yung mga sahaba lang ang nakaabot, nakakita sa Rasulullah. Yung mga tabi'in, sila yung nakakita, umabot sa panahon ng mga sahaba. At tabi-tabi'in, yun naman yung sumunod sa kanila. Yung 300 years na century na unang 300 years. Sila yung tinatawag po ng mga salafus salih. Di ba? Inshallah, paunti-untiin natin. Opo? So, ngayon, nung lumitaw ito, ang mga sahaba, mga tabi'in, sila ang higit na nakakaalam sa Islam. Siyempre. Paano sa atin dumating ang Islam? Kung hindi dahil sa mga sahaba. Naghijra sila, nagda'wa sila sa iba't ibang lugar hanggang sa China, hanggang sa dumating sa atin dito, sa Pilipinas. Kalauna ilang years dahil sa pagpupursigi ng mga sahaba. Hindi po ba? So, nung lumitaw itong mga lihis na doktrina, mga lihis na grupo, sinabi ba nilang, hayaan nyo na kayo para hindi tayo nagkakawatak-watak. Sige, magpalaganap kayo. Sige, palaganap nyo sa mga Muslim itong mga bid'ah nyo, mga lihis na doktrina. Ganun ba ang ginawa ng mga sahaba? Ganun ba ang kanilang mawkif, naging prinsipyo, tindig, katayuan laban sa mga mubtadi' na ito? Hindi. Sinagot nila, hinayag nila at nagbigay din sila ng awareness. Maging aware kayo sa mga taong itong nagpapakilalang mga Muslim. Hiniligaw kayo. Nangangaral sila ng mga doktrinang lihis, ligaw, na wala sa Quran at Sunnah, at tinawag silang mga ahlul bid'ah, mga mubtadi'ah. Ahlul bid'ah, yung mga taong gumagawa ng mga bid'ah. Mga bid'ang doktrina o di kaya mga bid'ang mga gawain. At yung mga tabi'in, tinawag nila ang kanilang mga sarili na ahlul hadith, ahlul sunnah wal jama'ah. Dito na lumitaw itong mga katawagan na ito. Salafi, ahlul sunnah wal jama'ah, sunni. Para mayroong pagkakakilanlan. Identical o identity. Pagkakakilanlan lamang. Para mayroong kaming katawagan na madidistinguish yung taong Muslim na totoong Muslim na sinusunod ang Quran at Sunnah. Na kami mga ahlul hadith, ahlul sunnah, na maging aware kayo dito sa mga ahlul bid'ah, mga mubtadi'ah, o di kaya ano pa mang grupo, mga Sufiya, Asy'ariyah, Syiah, para malayo sila sa katawagan na ito, hindi sila makapasok kasi nagpapakilala din sila mga Muslim. Inaangkindi nila. Yan po ang dahilan. Kaya mali ang pananaw ng ilang celebrity Muslim na hindi mo ako Muslim, hindi ako Sunni, hindi ako Syiah. Ay, hindi ako Sunni, hindi ako Syiah. Ako ay Muslim lamang. Mali yun. Ang magiging bunga niya, magiging fruit salad ang iyong akida. Fruit salad. Ano mo yung fruit salad? Di ba pinaghalo-halo? Oo. So, pag wala kang pag-awareness sa mga katawagan o kaya sinong nasa katotohanan, magiging fruit salad ka, tatagapin mo kung sino, kahit sinong pumunta sa'yo, dumating sa'yo, Shia man, Sunni man, Shia man, Asy'ariyah man, Sufiya, Jahmiyah, Mu'tazila, basta Muslim. Peligro. Panganib ang yung magiging akida. Ang magdudulot na lang sa inyo yan, may time na magmamaulid ka kasi hindi ka aware sa mga maling doktrina. Sige, magmaulid ka kasi sa'yo tama yan. Muslim yan, ang nangangaral yan. Subhanallah, na bid'ah. O di kaya yung pagpunta sa mga kubur, pagdadakila sa mga kubur, libingan. Kasi sinasabi mo Muslim, pare-pareho lamang. Iyadhan billah. Sino ang mas nakakaalam? Ikaw o ang Rasulullah o ang mga sahaba, mga tabi'in? Propesiya po ng Rasulullah. Qadar kauni. Hindi na natin mapipigilan. Pag sinabing propesiya, hula o di kaya Bismillah. Sinabi na ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa ayaw at sa gusto natin, lilitaw at lilitaw itong mga ligaw, mga lihis na doktrina na pinapangaral ng mga lihis, mga ligaw na grupo o mga sekta sa Islam. Hindi na natin ito mapipigilan.
Kasi kadar kauni, talagang mangyayari na ito, isinulat na ni Allah bilang pagsubok sa umma na ito. Para panghawakan, makatotohanan tayo, panghawakan natin ang Quran at Sunnah lamang. At nagbigay sa atin ng awareness ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Rasulullah. Ang sa atin lamang ay yung magbabaon lamang tayo ng tunay na kaalaman upang malayo tayo, madepensa, maligtas natin ang ating mga sarili laban sa mga lihis na doktrina at mga bid'ah gawain. Nakuha niyo po? Magbigay tayo ng isang hadith. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa al-wahida." Hadith ito ng Rasulullah. Mahati ang umma na ito sa maraming sekta, 73 na sekta, grupo. Subhanallah. Kulluha fi an-nar, lahat itatapon sa impyernong apoy, maliban sa iisa. Allahu Akbar. Sino ang mga taong ito? Ano yung katangian nila? Tinanong ng mga sahaba. Siyempre, aware ang mga sahaba. Ilarawan mo sa amin ya Rasulullah kung sino yung mga taong maliligtas. Kung pag tinaglay nila yung mga katangian, nasasabihin mo, paano sila maliligtas? Subhanallah. Sabi ng Rasulullah, "Ma'ana alayhi al-yawm wa ashabi." O fima ma'ana al-hadith. Sino mang tao, Muslim, na tinataglay niya, sinusunod niya ang aking pamamaraan, ibig sabihin ng Quran at ang aking sunnah, at ang pamamaraan ng aking mga sahaba, ay sila yung mga taong maliligtas. Ibig sabihin, mga sisters, sino mang Muslim na sinusunod ang Quran at sunnah ng tunay na pagsunod. Dapat may tunay na pagsunod po. Kasi may mga taong nag-aangkin na sinusunod ang Quran, pero kapag kikilatasin natin, iimbestigahan natin, mapagtatanto natin na yung doktrina niya, yung gawain niya ay salungat sa Quran at Sunnah. Kahit inaangkin niya, kiniklim niya na sinusunod niya, bumabatay siya sa Quran at Sunnah. Nakuha niyo po? Dapat Muslim, Sunni, Muslim, na sinusunod niya ang Quran ng tunay na pagsunod. At sinusunod niya ang pag-unawa, mga napagkaisahan ng mga salafus salih. Sila yung mga sahaba, mga tabi'in at mga tabi'in. Dahil marami ding dalil na pinuri ni Allah at ng Rasulullah ang mga sahaba, mga tabi'in at mga tabi'in. Dahil sila ang mga taong higit na nakakaalam sa Quran at Sunnah ng Rasulullah. Kaya sinusunod natin ang kanilang mga miyapak, manhaj, methodology. So ito na yung Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ito na yung mga tinatawag na Salafiyya. Ito na yung tinatawag na Sunni. Ano pa mang katawagan, itong mga katawagan na ito, iisa lamang ang kahulugan, diwa nito. Muslim na sinusunod niya ang Quran at Sunnah ng tunay na pagsunod. Kung mayroong mang tinatawag niya na Salafi, pero pag-aaralan natin yung kanyang pinapangaral, batay sa hindi binabatay talaga sa Quran at Sunnah, hindi siya tunay na Salafi. Walang magka-claim, walang natutukoy na organisasyon, itong katawagang Ahlus Sunnah wal Jama'ah o di kaya Salafi, walang natutukoy na panahon. Mula sa pagpanaw ng Rasulullah hanggang sa paggunaw ng mundo, sino mang Muslim na sinusunod niya ang Quran at Sunnah ng tunay na pagsunod, makakapasok, masasaklaw ng katawagan na ito na Ahlus Sunnah wal Jama'ah, na kung saan maliligtas, magtatagumpay tungo sa paraiso, no? Magtatagumpay mula laban sa impyernong apoy. Sabi niya, maliligtas siya sa impyernong apoy na nabanggit sa hadith. Sila yung firqa najiyah, mga taong magtatagumpay. So kaya tayo nag-aaral mula sa mga ulama natin, mapagkakatiwalaan para hindi tayo malihis, para masugpungan natin ang tunay matuwid na akida po, mga magulang, ating mga magulang. Alhamdulillah, mayroon tayong mga ulama na katulad ni Sheikh Amirul Muslimin na pinapangaral ang matuwid, tamang akida, ang sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at iba pang mga ulama natin dito sa
sa Davao City, katulad ni Sheikh Mufti Pasigan, Sheikh Jamal Munib, at iba pa. Alhamdulillah, nagkakaisa sila dito, mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. So yan, sabi pa ng Rasulullah bilang patunay, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Sino mang mamuhay sa inyo sa mga huling panahon, propesiya ng Rasulullah, ay masusupungan, masasaksihan ninyo ang iba't ibang uri ng pagkakawatak-watak, hindi pagkakaunawaan, na katulad ng ating nasasaksihan ngayon na Allahu Akbar, lalo na pag sa ngayon social media, parang yung iba ayaw na mag-aral ng akida. Problema yan. Patibong ni Shaitan yan. Kasi hindi na natin mapipigilan na talagang mangangaral na itong mga taong ito. Magpapalaganap sila. Ang sa atin lang mag-aaral ng akida para maligtas tayo, hindi tayo magkaroon ng confused kalituhan sa akida. Pag-aralan natin yung tamang akida, tauhid. So sabi ng Rasulullah, makikita ninyo ang iba't ibang uri ng hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaunaw, pagkakawatak-watak sa mga usaping relihiyon, lalo na sa akida. Anong habilin sa atin ng Rasulullah? Ipinayo sa atin para hindi tayo maligaw, hindi tayo magkaroon ng kalituhan. Panghawakan ninyo ang Quran at Sunnah ng Rasulullah SAW. Kasi sabi niya sa ibang hadith, ito yung dalawang bagay na iniwan ko sa inyo, na kung inyong panghawakan, hindi kayo maliligaw pagkaraan ko. Mashallah. Naging malinaw sa atin ang lahat ng katuruan ng Islam. Hindi tayo pinabayaan ng Rasulullah. Walang matuwid, walang mabuting katuruan maliban lamang na tayo ay hinimok, itinuro sa atin ng Rasulullah. Walang masamang gawain, masamang katuruan, ligaw na doktrina, lihis na mga bid'ang gawain, maliban na lamang na nagbigay sa atin ng awareness ng ang Rasulullah, 10 ng kanyang mga sahaba, mga tabi'in at mga tabi-tabi'in. Alhamdulillah. At ang ating mga ulama, pinapagpatuloy nila itong gawain na ito. So yan, mga sisters, yan lamang ang dahilan, mga dahilan kung bakit napakahalaga pag-aralan natin ng akida. Hindi lamang ito, patungkol lamang, halimbawa, sa basic lamang, halimbawa, yung pag-aaral ng tauhid. Palagi natin naririnig ang tauhid. No? Yung ilang mga brothers and sisters na mga Muslim na hindi nila binibigyang halaga ang pag-aaral ng tauhid. No? Kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, minsan ang dulot nito, nakakagawa sila ng shirk, pagtatambal. Opo? Yes. Dahil hindi nila pinag-aralan ng akida, tauhid. Hindi nila naunawaan ang tauhid ng tunay na pag-unawa. At hindi nila naunawaan ang shirk, pagtatambal. Di ba yung shirk, pagtatambal? Dahil ang naunawaan nila ang shirk, pagtatambal, ay yung pagsujud lamang kay Jesucristo, o di kay Mama Mary, o di kaya sa mga ribulto. Ito lamang yung alam nila. Pagtatambal ito. Pero ito lang ang alam nila. Napaka-iksi o masikip. Kung sabihin mo ang pagtagkilik sa mga manghuhula, ang pagtagkilik sa mga mangkukulang, ang pagtagkilik sa mga agimat, anting-anting at iba pang mga uri ng pagtatambal, ay magugulat sila. Pagtatambal pala yan? Tingnan nyo. Dahil hindi nila naunawaan ang tauhid. Dahil hindi nila pinapag-aralan. Hindi sila nakikinig. Yan ang dahilan, mga sisters, mga magulang. Ito ang problema. Kaya kailangan ng kaalaman, lalo na ang akida. Lalo na ang akida. Tingnan nyo lang, mga bigyan ko kayo ng maliit na halimbawa. Agiman. Lagi natin naririnig na ito ay pagtatambal shirk dahil daw nasasalungan niya ang tauhid. Sabi niya, Sheikh, agiman, susuot ko lamang. Isusuot ko lamang. At pinaniniwalaan ko naman na si Allah ay nag-iisa, aking sinasamba. Bakit naging pagtatambal? Na, logical. Paano naging pagtatambal? Sinabi ng Rasulullah, man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak.
Sino mang gumamit ng agimat, anting-anting, tunay na kagawa ng pagtatambal. Ang paliwanag po mga magulang, ang tauhid, kaisahan ni Allah. Isa sa diwa ng tauhid. Dapat mong paniwalaan na ang lahat ng nangangasiwa, kumokontrol ng nangyayari ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nagdudulot ng kabutihan ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nagdudulot ng kasamaan, ang magdedepensa ng kasamaan, sino? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nakaugnay ang iyong puso sa isang bagay na walang kinalaman sa mga pagdudulot ng kabutihan, pagtatanggol, pagpigil ng kasamaan, nakakagawa ka ng shirk dahil nasisira mo yung tauhid. No? Hindi nagaganap na kukumpleto yung pagtatawakkul mo, pananalig mo kay Allah. Dahil yung agimat, nasisira niya yung tawakkul natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag ikaw ay gumamit ng anting-anting, agimat, nakakoneksyon yung puso mo doon sa anting-anting, hindi kay Allah. Tama? Para mong naisip na yung anting-anting na suot-suot mo, ito siya ang magpapapigil para hindi ka madapuan ng sakit o ano paman. So, shirk. Dahil ang totoong muwahhid, sumasamba kay Allah na nag-iisa, dapat nananalig, nagtitiwala lamang kanino? Kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ng Rasulullah, kahit magkaisa ang lahat-lahat ng nilalang upang ikaw ay pinsalain, walang may dadapong kapinsalaan sa iyo, liban sa anong isinulat ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Lawhil Mahfuz. Allahu Akbar. Tauhid, tawakkul, pananalig kay Allah. Yan ang Muslim, tunay na Muslim. Nakuha natin yun, mga sisters? Kaya yung agimat, subhanallah, shirk. Dahil nasisira niyang tauhid. Nakahaluan ng ikwan. Hindi nagaganap, hindi nakukumpleto yung tauhid mo. Kaya itong mga pamahihin din, pangitain, shirk din yan. Kasi nakakoneksyon yung mga, kinukoneksyon mo yung mangyayari doon sa bagay. Anong kinalaman? Halimbawa, sa mga Arabo, kapag pag may aalis, may dumaan na bumang, yung maitim na ibon, pangitain. Hindi sila lalabas dahil may mangyayari. Kawawa naman yung ibon, dumaan lamang. O sa atin dito sa Pilipinas, mayaman dito sa pangitain dahil minana natin sa mga Christians at mga Chinese, napakarami. Subhanallah, di ba po? Pag may nabasag na pinggan, i-connection natin. Kawawa naman yung pinggan. Anong kinalaman ng pinggan? Pag daw mag-nail cutter ka sa gabi, o di kaya bawal magwalis kapag namatay, kawawa naman yung nail cutter. Anong kinalaman? Di ba napakaraming mga pangitain na subhanallah, huwag tayo maniniwala. No? Paigtingin, paramihin natin, pag-aralan natin yung tamang akida. Iwanan natin itong mga pangitain na nagmula sa ating mga ninuno. Kasi normal noon na kunti yung mga ulama, kunti yung kaalaman. Naway, ang inihiling lamang natin sa ating mga ninuno, kay Allah subhanahu wa ta'ala, patawarin nawa ang ating mga ninuno. Dahil karamihan sa kanilang mga mangwang. Tama po. Pero tayo ngayon, hindi tayo pwedeng mga tunay kay Allah. Ang dami nating mga ulama, ang dami mga symposium, seminar. No? Wala tayong excuse na pag-aralan, hindi pag-aralan ang tamang akida. No? Subhanallah. So ngayon po, ano yung akida? Inshallah, paunti-unti po natin, no? Inshallah ta'ala. Bigyan natin ng kahulugan ang akida. Okay? Ta'riful akida wa mafhumul akida as-sahiha. Ano daw yung definition, kahulugan ng akida? At ano yung mafhum, diwa ng tamang akida? Mashallah. Ang akida, ang literal na kahulugan ng akida, no, hinango siya sa salitang akada. No? Ain, qaf, dal. Okay? Aqd. No? Aqada, yaqidu. Na ang kahulugan, yung nakabuhol, nakatali, knot, K-N-O-T,
o T-nuts. Yung nakatali, nakabuhol. Meron siyang connection sa pangrelihiyong kahulugan. Kasi, kaya siya tinawag na akida, kung ano yung nakatali, nakabuhol, panatag sa puso mo na iyong pinaniniwalaan. Kaya siya akida, yung nakabuhol sa puso mo. Halimbawa, ikaw ay nagsasala dahil pinaniniwalaan mo na si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang dapat sambahin. Di ba yun ang nasa puso natin? Yun ang isinasabuhay natin. Kasi yun ang nakatali, nakabuhol. Sa mga Kristiyano, sila ay mga nasa lihis, ligaw na doktrina dahil ang sinasamba nila, pinaniniwala ang Diyos na dapat sambahin sino? Si Hesus Kristo. So, ligaw na doktrina. No? So, ito yung akida. Yung nakabuhol. Sa pangrelihiyong kahulugan, sabi ng ating mga ulama, no? Ito yung mayan akidu alayhi qalbul mar'. Ito yung nagiging panatag na paniniwala ng isang tao sa kanyang puso at pinanghahawakan niya ng tiyak. No, ito yung pinanghahawakan niya. Set aside na natin mamaya, tatalakay natin akidatun sahiha o akidatun batila. Maaring tuwid, maaring maling akida. Basta yung taon, kung ano yung pinaniniwala niya sa kanyang puso, tinitiyak niya, walang pag-aalinlangan. At itinuturo niya ito ang kanyang panuntunay ng buhay, na kanyang isinasabuhay, na kung saan nagdudulot ng salita, nagbubunga ng salita, nagbubunga ng paniniwala, nagbubunga ng paglalayon, nagbubunga ng gawain. Okay? Kasi dito nag-uumpisa sa puso eh. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang sinasabi mo. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang ginagawa mo. Tama? Kaya nga pinakamahalaga muna yung akida na may tuwid natin. Kasi doon ito yung pinagmumulan, pinaghuhugutan ng lahat ng ating sinasabi, ginagawa. Pinaniwalaan natin na si Allah nag-iisa, ipinahayag natin. Kaya nga kapag may mga alipin, hindi Muslim, na papasok sa Islam, no, ipapaunawa natin ang la ilaha illallah. So, nasa puso na niya. Pagkaraan, ipapabigkas natin. So, yung akida. Tapos, ipapasabuhay natin. Magsasala na siya. Okay? So, ito yung akida. Nagbubunga ng salita, paglalayon muna, pagsasalita, pagpapahayag, at pagkaraan mga gawain. Okay? Ito yung akida. Ang akida, maaring maging tamang akida o mabulaang akida. So, depende sa paniniwala ng tao. Depende sa pinag-aralan ng tao. Depende sa kanyang pinag-aaralan. Okay? Okay, depende sa pagsusumikat ng isang taong, isang Muslim. Kung Muslim ang ating pinag-uusapan. Kung alipin pangkalahatan, depende sa pinaniniwala ng alipin. May mga taong lihis na paniniwala dahil yung paniniwala na Kristyanismo, o kaya Budismo, o kaya Hudyo. Sa ating mga Muslim, may mga Muslim na ligaw, lihis ang doktrina. Katulad halimbawa ng nabanggit nating mga grupo. Dahil, subhanallah, hindi natin hawak ang gabay, patnubay ni Allah. Depende sa dahil marahil yung pinaniniwalaan niya, hindi niya ibinatay sa Quran at Sunnah, kaya siya naligaw. So, ano yung tamang akida? Ano yung diwa? Paniniwala na tama. Ito, kunin nyo sa akin. Kullu aqidatin buniyat ala al-Quran wa Sunnah wa ijma'u salafus salih fahiya aqidatun sahihah. Siya ang akida, anumang doktrina na nakabatay sa Quran at Sunnah ayon sa pag-unawa at napagkaisahan ng mga salafus salih, ito yung maituturing na tama at matuwid na akida. Kasi ang source lamang natin tatlo sa pagdating sa akida. Quran, Sunnah, ito yung pangunahing source. Quran, Sunnah, at ijma ng salafus salih. Ustad, ito mga sinasabi niyong mga ligaw na grupo, bakit sila naligaw at nalihis? Dahil yung ilang akida nila, no? Yung mga akida nila na sinasabi natin mga ligaw na doktrina, nahatulan na sila ay mga lihis, mga ligaw na grupo dahil
hindi nakabatay, hindi ibinatay ang kanilang mga katuruan, akida, batay sa Quran at Sunnah, kaya sila ay naligaw at nalihis. So ito yung unti-unti nating pag-aaralan. Kapag may mga paksang pag-aaralan tayo patungkol sa akida, no, masasabi natin na sila ay naligaw, halimbawa mga Shia o di kaya mga Sufiya, dahil yung mga paksa na ito, lumayo sila sa Quran at Sunnah. Tayong Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Quran at Sunnah lamang ang ating pinagbabatayan, pinanghawakan. Tayo ay nasa matuwid na landas. Tinitiyak natin ang ating akida ay batay sa Quran at Sunnah. Itong mga narinig yung binabanggit ng ating mga ulama na mga bid'ah, mga gawain, mga maulid, sinasabing bid'ah dahil walang batay sa Quran at Sunnah. Yun ang summarize. Opo? So yan ang akida. Pwedeng akida itong sahiha, pwede natin sabihin, siyang fulan na yan, mali ang kanyang akida. Yes. O di kayang ulama na yan, mali ang kanyang akida. Yung akida, doktrina. Okay? Bakit mali? Dahil yung akida niya, yung specific, halimbawa, hindi natin alam, no, may specific na akida na lihis, dahil yung akida niya, hindi nakabatay sa Quran at Sunnah. Yun ang summarize nun. Kaya hinatulan ng ating mga ulama na yung akida niya ay lihis. Okay, yung manhaj naman niya, narinig natin manhaj, yung pamamaraan, methodology niya ay hindi nakabatay sa Quran at Sunnah o di kaya pamamaraan ng mga salafus salih. Sinasabi nila, mali ang, aware kayo dyan dahil mali, lihis yung manhaj niya. Hindi nakabatay sa Quran at Sunnah at ayon sa pamamaraan ng mga salafus salih. Opo. So yan. Ngayon, ano ang kahalagahan? Paunti-unti natin para mas magkaroon tayo ng fundamentals na pag-unawa. Okay? Bakit nakahalaga ang pag-aaral sa akida? No, karagdagan lamang doon sa mga nabanggit natin. Sabi ng ating mga ulama, al-aqida hiya ahammu ulumiddin. Ang akida, so akida na ang gagamitin ko, no? So alam niyo na ang ibig sabihin ng akida. Paniniwala, doktrina, basta lahat ng pinaniniwalaan. Okay? Kasi ang Islam, para mas madaling pag-unawa, dalawa. Hinahat-nahati sa dalawa. Aqidatun wa amal. Akida, yung mga pinaniniwalaan ng puso, lahat ng nasa puso. Amal, yung ginagawa ng panglabas, mga panglabas na gawain, physical na gawain. Okay? Halimbawa, salah, no? Zakah, hajj. Ito yung mga rukun ng Islam. Okay? Pag-aayuno, yes. Pagsasadaka, pagtulong sa kapwa, pakikitungo sa magulang, pag-aasawa, pagdi-divorce. Lahat ng mga sharia, hukum. Okay? Panuntunan, amal. Yung akida, ito yung pinaniniwalaan. So, ang akida, napakalawak po. Subject yan sa madrasa, school na akida. Napakalawak. At ang pinakamahalagang tinatalakay sa akida ay tauhid. Kabilang sa research o di kaya paksa topic na unang dapat pag-aralan sa akida ang tauhid. So bakit dapat natin pinag-aaral ang akida? Napakahalaga. Kasi ito yung saligan Ito yung unang dahilan. Akida to hiya ahammu ulumiddin. Ang akida ang siyang pinakamahalagang kaalaman sa lahat ng kaalaman sa Islam. Allahu Akbar. Mas mahalaga, mas importante kaysa sa fiqh, kaysa sa mga pag-uugali, pagkaasalan, lahat. Mas mahalaga ka ko. Mas important. Lahat natin bibigyan ng halaga. Pero kung may priority tayo, dapat wag natin kaaligtaan ang akida. Dapat nag-aalay tayo ng oras na pag-aaral ng akida. Wag tayo maging tamad-tamaran o kaya wag tayo magsawang pan. Dahil ito yung dapat natin ituwid. Ang huwaran natin dyan ang mga sahaba, ang Rasulullah, mga propeta. Mamaya, magbabanggit tayo ng mga dalil. No? Itong pinakamahalaga sabi sa atin ng mga ulama.
Ang Rasulullah, ang mga sugo, ano ang kanilang unang ipinangaral? Fiqh ba, sala, o akida? Akida. Halimbawa, kung may papasok sa Islam, ano nga na una nating ituturo? Magsala ka kagad, magsaka ka kagad. Hindi, akida. Dapat maging panatag muna sa kanya yung akida na la ilaha illallah. Maging panatag muna sa kanyang puso na dapat sambahin lamang ay si Allah at tanggalin niya sa puso yung mga bulaang paniniwalang Trinity, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, dahil nasisira niya ang tauhid. Hindi siya magiging Muslim kapag hanggat hindi mawala sa puso niya, sa sarili niya. Di ba? Na ang dapat lamang niya paniwalaan, nag-iisa si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mahal na propeta, muna sa aya, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allahu Akbar. Ito yung dalil. Nagpadala kami sa bawat nasyon ng sugo. Prophet, messenger. Ano yung kanilang mensahe? Sambahin nyo si Allah ng nag-iisa at iwanan nyo yung pagsamba sa mga tagut, mga ribulto at ano pa mang sinasamba. Tauhid, akida to. Ito yung pangaral, da'wa ng ating mga propeta, lalo ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung naging propeta, Rasulullah, ang ating propeta si Muhammad, ano yung una niyang pinangaral? Tauhid, la ilaha illallah. Di ba, nung inipo niya yung mga kamag-anakan niya, sabi niya, Kulu la ilaha illallah, sabihin niyo ang la ilaha illallah, paniwalaan ninyo, iwanan niyo itong mga ribulto, magtatagumpay kayo. La ilaha illallah. Nung ipinadala niya si Mu'adh, kasi ang Rasulullah, nung panatag ng Islam sa Madina, nagpapadala siya ng mga da'iyah, nangangaral, nagtuturo, tagaturo sa iba't ibang lugar. Mashallah. Si Mu'adh, napili niyang ipadala niya sa Yemen. Okay po? Sa Yemen. So sabi niya, ya Mu'adh, papadala kita sa Yemen bilang sugo. Messenger din. Ibig sabihin, da'iyah. No? Sabi niya, ikaw ay darating sa kaum, mga tao, kasi ang tao sa Yemen, mga ahlul kitab, mga Kristiyano at mga Hudyo ang nakakarami. Sa panahon na yun, mga Arabo, mga Kristiyano at mga Hudyo. Ang unang-una mong ipapaunawa, ipapangaral sa kanila, ay maunawaan nila na wala nang dapat sambahin maliban kay Allah, ang la ilaha illallah. So, akida, tauhid. Kapag kanilang naunawaan at niyakap, naging panatag sa kanila, ituro mo sa kanilang pagsasala. Pagkaraan zakah, ayuno, hajj. Ito na yung pamamaraan na tinatahak natin. Kapag may papasok sa Islam, ano yung unang ituturo natin? Ipapasyahada muna natin sa kanya. La ilaha illallah. Di ba? Alam na natin to. So, ganyan. No? Pinakamahalagang kaalaman. Sa Makkah, noong naging propeta, alam nyo ba ang talambuhay ng Rasulullah kapag pinapag-aralan natin, di ba? 23 years naging propeta ang Rasulullah, Muhammad Rasulullah. 13 years sa Makkah and 10 years sa Madina. Sa loob ng 13 years sa Makkah, no? Puro akida, tauhid. Paano mapanatag, maunawaan, kasi ang original na mga tao, mga musyrikun nagtatambal. Dapat ilang taon na nag-alay, dumaan na pinapatatag ng Rasulullah ang akida, ang la ilaha illallah sa puso ng mga tao, lalo na sa mga sahaba. Maunawaan nila, kaya bumababa, karamihan sa mga ayat na bumababa, no? Pinabababa ni Allah puro mga tauhid para bigyang diin ang la ilaha illallah at iwaksi ang mga tagut, mga shirk, no? Para maging matatag. Para kapag bumaba na yung mga ayat na puro panuntunan, puro pagsasabatas, maluwag na sa mga sahaba. Kasi naging panatag na sa kanilang mga puso ang iman, ang tawhid, ang pananiwala
So naging maliwanag na sa kanila. Yung pagsasala, bago pa sila maghijra, kasi iba-iba yung pananaw ng ating mga ulama, kailan inubliga ang sala. So ang tamang pananaw, yung pagsasala, talagang inutos na sa mga sahaba bago pa maghijra. Pero natukoy na yung mga sala pagkaraan na ng hijra, ng nasa Madina. Pero meron nang talagang pagsasala. Okay? Pero nagsasala na sila. Okay? Ang mga sahaba, ang Rasulullah. Lalo na ang Rasulullah, una, wajib sa kanyang pagtatahajjud. Okay po? So, ang punto natin doon, yung akida. No? So, ito yung unang dahilan. Unang dahilan, ang nabanggit natin, al-aqidatu hiya ahammu ulumiddin. Siya ang pinakamahalagang kaalaman sa lahat ng kaalaman. Kung tayo ay Muslim, nag-aaral tayo ng faith, nag-aaral tayo ng akhlaq, mashallah, napakaganda. Talambuhay ng Rasulullah, napakaganda. No? Mga pag-ugali, ano pa mang kaalaman, zaka, pag-ayuno, pero wag nating kaligtaan na dapat mayroon din tayong subject na patungkol sa akida. Dahil ito ang pinakamahalagang dapat ituwid, dapat pag-aralan. Mamaya sa susunod na pag-aral, kasi alas 5 lamang, 1 oras lamang, at dapat irespeto ko yun, no? Kung ako lamang ang paghahayaan nyo kahit hanggang mag-grade. Pero minsan, dapat din natin na i-monitor yung kakayahan na makinig ng ating mga magulang, no? So inshallah ta'ala, ganyan naman ang pag-aaral, no? Paunti-unti, no? Kaysa napakarami, halos wala na tayong naitindihan. Okay po? Mabuti sana kung may merienda, kahit palamig, ice water, mashallah, kung may magsasadaka, di kwan. Biro lamang, no? Joke-joke lamang. Pero kung may totoo, hindi, biro lamang po, no? Mashallah. So, kung ano yung programa ng ating Sheikh, inshallah ta'ala. So, dito lamang tayo, no? Tinalakay natin yung kahalagahan ng yung akida sa panahon ngayon. Sinagot natin yung mindset ng mga ilan na emosyon, ayaw pag-aralan ng akida dahil daw ganito, ganyan. Huwag kayong maniwala, no? Huwag niyong emosyon ang pairalin nyo. Dapat pag-aralan ng akida, no? So, pag-aralan ng ating ang akida mula saan? Mula sa mga ulama ng Ahlus-Sunnah wal Jama'ah. Iwasan natin na tayo ay nagbabasa, nakikinig sa mga ulamang ligaw, lihis na doktrina at lihis ang manhaj. At ngayon kilala natin sila. Nagbibigay ng awareness ang ating mga ulama laban sa mga tao na ito. Huwag na tayo magbanggit ng pangalan. Okay? So, tinalakay natin ang akida, definition ng akida, literal, at yung pangrelihiyong kahulugan. Nabanggit natin ang akida ay pwedeng akidatong sahiha at akidatong batila, fasida. Tama akida o di kaya bulaan, lihis na akida. So ang sinabi natin tamang akida ay ano pa mang doktrina, paniniwala na nakabatay sa Quran at Sunnah ayon sa pag-unawa ng mga salafus salih. At in-explain din natin kung ano itong mga katawagan na ito, mga Ahlus-Sunnah wal Jama'ah, mga salafus salih, at nagbanggit tayo ng mga dalil kung bakit dapat natin tahakin ang pamamaraan ng mga sahaba, mga tabi'in at mga tabi-tabi'in. Isang dalil lamang, no, bago ko makaligtaan, sinabi ng Rasulullah, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ang pinakamainam na henerasyon, no, yung century, qarn, ay yung henerasyon ko kasama ng mga sahaba. Pagkaraan yung henerasyon ng mga tabi'in. Pagkaraan henerasyon ng mga tabi-tabi'in. Pinuri niya yung unang 3 henerasyon. Tapos tumigil na ang Rasulullah. Ito din pinakamainam na henerasyon. Dahil alam ng Rasulullah, walang higit na nakakaunawa, nakakabatid sa Islam, sa Quran at Sunnah, maliban, wala nang makakainam, makakaalam sa mga sahaba, mga nakakaunawa sa Quran at Sunnah, higit pa sa mga sahaba, mga tabi'in at mga tabi'in. Sila ang higit natin dapat tahakin, no? Sundin. Dahil silang higit na nakakaalam, lalo ng mga sahaba. Nabuhay sila kasama ng Rasulullah. Bumababa ang ayat, direkta sa Rasulullah, ini-interpret agad ng Rasulullah, at subhanallah, nauunawaan agad ng mga sahaba. Subhanallah.
Sino ang higit natin paniniwalaan? Itong mga taong ito na Allahu Akbar, 1,000 years nang nakakapagkaraan ng Islam, o ang mga sahaba, mga tabi-tabi, di ba? So, natalakay natin yung number 1, kung bakit mahalaga ang pag-aaral ng subject na akida. Inshallah ta'ala, ipagpapatuloy natin 2, 3, 4, 5 sa pag ako ay nakabalik po sa inyo. So inshallah, kapag may kayong mga ballpen, no, isulat niyo lamang. Kapag ako na naman mag-lecture, i-resume natin. Okay po? Para malinaw, mayroon tayong nakukuha at nire-review natin yan para tumatatak yung mga kaalaman na naririnig, naunawaan natin mula sa ating mga ulama. So, panghuli, magdudua ako, naway pasalamat nga pala sa patuloy niyong pagsasaliksik ng kaalaman, pagkikinig sa pagpunta sa lugar na ito. Ito ay tinuturing na pagsamba, mga magulang, na ginaganting pala tayo nito ni Allah subhanahu wa ta'ala, at isinusulat ng mga anghel mula sa talaan ng ating mga gawa, at sinasaksihan tayo ng mga anghel na kapag tayo ay lilisan sa lugar ng pinagsasiliksang kumu magfuran lakum. Allahu Akbar. Tumayo na kayo na pinatawad na ni Allah ang inyong mga kasalanan. Allahu Akbar. So patawarin nawa ang ating mga kasalanan, dagdagang panawan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kaalaman. Kung mayroong mga akong nabanggit na matuwid, ito ay mula kay Allah. Kung mayroong mga akong nabanggit na mali o di kaya kamalian, ay mula sa aking sarili at mula sa syaitan. Maraming salamat. Ako ang inyong kapatid na si inyong lingkod na si Abu Halim Ibn Abdullah. Hanggang sa muling pagkikita, wa akhiru da'wana anilhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming